Dugo sa rosaryo. Hindi ko inakala na ang isang bagay na dapat ay banal ay magiging sanhi ng aking pinakamalalang bangungot. Ako si Lino at ito ang kwento kung paano ang isang simpleng rosaryo ay naging kasangkapan ng demonyo. Noong nakaraang buwan, dumalaw ako sa probinsya para asikasuhin ang lumang bahay ng aking lola. Doon, sa lumang baul na puno ng mga gamit, nakita ko ang isang rosaryo. Itim ang mga butil nito, parang gawa sa bato. Pero ang krus, puno ng gasgas. At may mga tila pulang mantsa na natuyo sa gilid. Nang hawakan ko ito, ramdam ko ang lamig. Hindi basta lamig ng metal, kundi lamig na parang mula sa isang bangkay. At sa unang gabi ko sa lumang bahay, nagsimula ang lahat. Habang nakahiga ako, biglang narinig ko ang mahinang kaluskos. Akala ko daga, pero nang bumaling ako, nakita ko ang rosaryo. Gumagalaw. Unti-unti itong gumulong pababa mula sa mesa at parang kusa itong humihila. Doon ko narinig ang boses. Isang bulong. Mahina, pero malinaw, ipanalangin mo ako. Kinilabutan ako. Wala akong kasama sa bahay. At mas lalong nakakatakot. Naramdaman ko ang dampi ng malamig na kamay sa balikat ko. Kinabukasan, sinubukan kong huwag pansinin. Dinala ko pa rin ang rosaryo sa bulsa ko, pero habang naglalakad ako palabas ng bahay, bigla kong napansin na may mga pulang patak sa aking palad. Dugo, pero wala naman akong sugat. At nang tumingin ako sa rosaryo, doon ko nakita, mula sa maliit na krus, unti-unting tumutulo ang dugo. At ang mas nakakatakot, parang may mga mukha na umuukit sa bawat butil. Mga mukhang naghihirap, umiiyak. Nang hawakan kong muli ang rosaryo, bigla akong nakakita ng pangitain. Isang babaeng nakaluhod sa altar. Hawak niya ang parehong rosaryo. Paulit-ulit siyang nagdadasal. Pero sa bawat dasal, parang may dumadaloy na dugo mula sa kanyang bibig. Hanggang sa unti-unti siyang bumagsak, wala nang buhay. Naputol ang pangitain nang may malakas na bumagsak sa sala. Tumakbo ako at nakita ko ang rosaryo. Nakasabit na sa pako sa dingding. Parang may sariling isip. Sa ikatlong gabi, hindi ko na matiis. Gusto kong sunugin ang rosaryo. Pero sa tuwing sinusubukan ko, bigla akong bibingiin ng mga boses. Mga tinig na sabay-sabay na bumubulong. Dugo, dugo, dugo. At noong huling oras ng gabi, nagising ako sa amoy ng kandila at insenso. Sa tabi ng kama ko, may nakatayong anino. Mahaba ang buhok, duguan ang muka, at sa kanyang kamay, hawak niya ang parehong rosaryo. Narinig ko siyang nagsalita. Hindi ito panalangin para sa Diyos. Ito ay panata ng dugo, at ikaw ang susunod. Kinabukasan, natagpuan ako ng mga kapitbahay. Nasa sahig ako, walang malay, at sa dibdib ko nakapatong ang rosaryo. Basang-basa ng dugo na hindi ko alam kung kanino galing. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bangungot ba yon o totoong nangyari. Pero isang bagay ang malinaw. Nang hawakan ko muli ang rosaryo, bago ko ito itinapon, narinig ko ulit ang boses, hindi pa tapos ang panata.